May mga ginawang adjustment nga ang ilang NBA teams kanina habang papasok na sa second half ng season at malinaw na karamihan sa kanila ay naghahanap ng dagdag na lalim, scoring at stability sa kanilang rotation. Hindi man ito yung mga blockbuster move na agad magpapabago ng championship odds, pero sapat para ipakita na seryoso ang mga kupunan sa pag-ayos ng kanilang lineup. Una na dyan ng Milwaukee Bucks na opisyal nang nakakuha ng serbisyo ni Cam Thomas. Ayon sa ulat, nagkasundo ang free agent guard at ang Bucks sa isang kontrata matapos ang negosasyon ng kanyang agent na si Tony Ranzone ng Wasserman. Si Thomas, 24 years old pa lang, na nag-average ng 21.4 points per game sa nakaraang 3 season kasama ang Brooklyn Nets. Para sa Milwaukee, malinaw ang rason kung bakit nila kinuha si Thomas. Kailangan nila ng isang scorer na kayang lumikha ng sariling opensa, lalo na kapag pahinga sina Giannis Antetokounmpo. Ang kanyang kakayahang umatake mula sa perimeter at mid-range ay malaking dagdag sa bench scoring ng Bucks, isang aspeto na minsang naging problema nila sa mga nakaraang playoffs. Samantala, sa Detroit Pistons, pinapirma naman nila ang two-way guard na si Dennis Jenkins sa isang 2-year contract na may team option para sa 2026 to 2027 season. Ginamit ng Pistons ang bahagi ng kanilang biannual exception upang maisara ang deal ayon sa mga source. Hindi man agad inaasahan na magiging malaking bahagi ng rotation si Jenkins, malinaw na ito ay isang low-risk developmental move para sa isang kupunang patuloy pa ring naghahanap ng direksyon at consistency. Mas naging komplikado naman ang sitwasyon sa Los Angeles Lakers. Sa unang tingin, tila isinara na nila ang pinto sa buyout market matapos mag-sign si Kobe Bufkin sa isang standard 2-year deal na siyang pumuno sa kanilang 15th roster spot. Marami ang nag-iisip na tapos na ang Lakers sa paggalaw ng kanilang roster. Pero sa likod nito, may natitira pang isang technical na paraan para makadagdag pa sila ng player kung handa silang magsakripisyo. Ang pinakadiretsong opsyon sana ay ang pag-waive ng isang expiring contract. Ngunit halos imposible ito sa ngayon. Sina Rui Hachimura, Luke Kennard, Maxi Kleber at Jackson Hayes ay may mahalagang papel sa rotation. Si Kennard ay bagong kuha para sa shooting, si Hachimura ay trusted wing, si Kleber ay nagbibigay ng versatility sa front court at si Jackson Hayes ay isa sa iilang natural centers ng kupunan. Ang pag-alis sa alinman sa kanila ay tiyak na magpapahina sa Lakers na kasalukuyang lumalaban para manatili sa top 5 sa West. May isa pang opsyon, ang pag-waive ng non-expiring contract. Ngulit dito pumapasok ang long-term financial consequences. Sina DeAndre Ayton, Jake LaRavia at Marcus Smart ay itinuturing na mahalagang piraso at halos hindi gagalawin. Naiiwan sa usapan sina Dalton Knecht, Bronny James at Edu Thiero. Si Thiero ay tinitingnan bilang long-term project, habang si Bronny ay patuloy na sinusuportahan ng organisasyon hindi lang sa court kundi pati sa practice at development. Ibig sabihin, si Dalton Knecht na lang ang natitirang posibleng opsyon. Ngunit ang pagwa-waive sa kanya ay mangangahulugan ng paglamon ng Lakers sa kanyang kontrata lampas ngayong season. Isang bagay na ayaw gawin ng front office dahil sa pagprotekta nila sa 2026 cap flexibility. Ang huling technical na paraan ay ang pagwa-waive ng isang two-way contract, gaya ni na Chris Manon o Nick Smith Jr. Ito ang pinaka-realistic na opsyon na walang long-term financial pain, ngunit lilimitahan lamang sila sa minimum contract players. Dahil nakuha na ng Bucks si Cam Thomas, si Haywood Highsmith na lamang ang natitirang pangunahing target ng Lakers sa buyout market. Gayunpaman, ayon sa ilang NBA analysts, maaari ring tumingin ng Lakers sa isang big man at isa sa mga nire-rekomenda ay si James Wiseman. Kung sakaling makuha ng Lakers si Wiseman, may malinaw itong maitutulong. Una, magbadagdag siya ng size at rim presence, isang bagay na minsan ay kulang sa Lakers, lalo na laban sa mas malalaking frontcourt. Pangalawa, si Wiseman ay isang lob threat na pwedeng makinabang sa playmaking ni Luka Doncic at Austin Reeves, lalo na sa pick-and-roll situations. Hindi man perpekto ang kanyang defensive awareness, ang kanyang haba at athleticism ay sapat para maging serviceable rim protector sa limitadong minuto. Sa kabuuan, may paraan pa ang Lakers para makadagdag ng player, pero bawat opsyon ay may kapalit.